Okay guys, so for today's video is ano tayo? Arms day tayo. Sa mga nagtatanong dyan kung ano yung routine ko sa bicep, kung paano ako nag-workout, eto na, panoodin yung workout ko kung anong gagawin ko ngayon. Then, guys, baka magtaka kayo, bakit hindi ko isasama yung tricep sa arms day ko? Para mas maano ko, tawag dito, mas ma-develop ko yung bicep ko kasi naghahabol ako sa bicep ko, medyo maliit, kung maliit. Pero hindi naman sobrang liit. May improvement na sa ginagawa ko, parang gumaganda yung hubog ng bicep ko. Yun yung kagandahan sa ginagawa ko. Hindi kasi ako, tawag dito, hindi ako naghahabol ng oras. Wari, dalawang lalaruin ko, bicep tsaka sa tricep. So, mahahati yung oras ko, di ba? So, ang ginagawa ko para fix lang yung oras ko tsaka hindi ako masyado nagmamadali, nakakapaglaro pa ako ng maayos. So, yun yung naisip ko routine sa bicep pag nag-arms day ako. Ano lang, one body part lang. Hindi ko na sinasama yung tricep. Okay? So, Friday ngayon. So, wala tayong masyadong kasabay. Ako lang mag-isa. Nakita nyo naman, medyo matahimik at malinis yung gym. So, paano ba yan? Let's go na para matapos na. Okay guys, so dito tayo sa bicep curl. Okay? So, ang gagamitin natin dito yung easy bar. Ito. Easy bar yung tawag dito guys, no? Then, mga ka-skippy, no? So, ang kagandahan nito ang gagawin natin dito. Yung pababa, wag masyadong sobrang bilis. Okay? Para mas maintindihan nyo ang purpose ng ginagawa natin. Kasi yung pababa, doon mas gumaganda yung hubog ng bicep natin. Hindi naman porket kasi binuhat mo yan, kahit mabigat yan, is gaganda yung hubog ng bicep mo. Ang mangyayari kasi doon guys, nabubuhat mo siya. Hanggang pababa, okay lang siya kahit mabilis. Ang difference kasi ng mabagal kaysa sa mabilis, sizes yung basihan kasi sa bicep guys, no? May malaking tingnan, pero kulang yung size niya sa pag piniga mo, kulang yung parang size niya sa laki. Yung talagang makikita mo pag nag-flex ka palikod is merong nakaumbok. Yun yung pinagkaiba niya doon sa bilis at bigat. Yung bigat, malaki siya kung malaki. Pero para sa akin, advisable sa akin, kung babagalan nyo din yung pababa. Okay? Para mas ma-develop yung bicep nyo. Yun lang naman ang ituturo ko. Okay? So, first set natin to guys. Let's go. Okay guys, no? Yung tamang pagkuha nito para mas matamaan nyo yung bicep nyo. Ganito. Okay. Yung karaniwan na ginagawa dito, nakikita ko na ginagawa ng iba. Ayan lang, ganyan lang. Ayan. Ganun lang sila maglaro. Okay. So, ang akin, mas mas okay na i-squeeze nyo pagdating sa taas. Ayan. Okay. Ma-squeeze nyo yung bicep nyo hanggang dito. Then yung papaba, alalayan nyo. Okay. Then, pak, pak. Okay. Okay lang yung ganito yung swing ng ano no. Yan, may ganyan na konti. Pero yung sobra-sobra, wag nyo nang ano yun, okay? Kasi ang nangyayari doon, dinadaya nyo na lang yung buhat nyo. Kasi isipin nyo, ito lang yung pinapatamaan nyo, bakit nyo kailangan pang igalaw lahat para maiangat lang? So, ang nangyayari, nahahati na yung lakas mo, tsaka yung bigat, hindi na napupunta sa tinatarget mo muscle. Kasi habang nag-workout tayo, winawasak natin to. Tinatarget natin siya. Then, doon ka papasok yung kinakain natin na protina, siya yung magre-restore. Okay? Sana maintindihan niyo yung sinasabi ko. Okay, guys? So, let's go. Okay. Okay, guys. So, itong next workout natin. So, pangatlong workout na natin to sa bicep. Okay?
So, dito guys, ito yung di-adjust na bench. Pwede siya maging incline, flat bench, okay? So, ang pinaka-purpose naman nitong gagawin natin dito guys, para alam nyo, no? One arms lang, okay? Yan. Ang ano nito, laro dito guys, i-flat nyo, itama nyo yung, ito, dito, naka-flat, then, up, okay? Mas maganda gumit na kayo, okay, ayan. Para iwas hulog. Then, 1, 2. Mas ma-squish yung ano nyo, bicep nyo dito. Mas mapipiga talaga, as in. Then, dito guys, no, yung kaya nyo nang buhatin. Huwag nyo sobra-sobra. Kasi, sa bicep guys, sasabihin ko sa inyo, hindi naman sobrang kailangan ng bigat ang binubuhat para agad lumaki. Sabi ko nga sa inyo. Andun pa rin yung kailangan, yung tama yung proper form, concentration nyo sa pagbubuhat. Hindi lang bubuhatin lang yung gagawin, okay? So, kailangan andun yung muscle contact doon sa nilalaro nyo, okay? Pinaka-importante din yun, okay? Yan. Pipigain nyo pag nasa taas na ha. Then, baba, dundaan lang. Then, up, okay? Okay. So, first set natin to. Uy. Okay guys, so pangapat na workout natin sa bicep, no? So, itong seated. So, dito guys, sabay na. Okay? Yung siko, medyo naiiwan sa likod. Okay, ayan. Hindi nakaharap, no? Ayan, medyo naiiwan. Then, pag binuhat, ando pa rin yung squeeze sa taas. Then, hinahinay lang sa pagbaba. Okay? Mas ang kagandahan pa dito guys, habang ini-squeeze nyo, yung paghawak nyo sa dumbbell, hold nyo ng sobrang hold. Yung hindi bumubuka. Kasi nakakatulong din sa forearms yun. Okay? Pagbaba, up, squeeze. Okay? Yan lang naman. Fuck. Okay guys, so next workout naman natin. So panglimang workout na natin to sa bicep, no. So itong hammer close. Okay. So pag ginagawa nyo to, yung buhat nito papuntang sa may dibdib, sa may gitna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Kasi pag diretso yan guys, dito yung ano nyo, medyo na aano yung shoulder nyo, tag dito, na-stretch. Kasi pag binuhat, ayan, pag binaba, medyo na ano kasi yan eh, nasasama sa pagbaba. So yung akin kasi, pag dito mo dinala, hindi masyadong na ano yung shoulder ko, na tawag dito, na-squeeze. Okay, hindi siya masyado nabibigla. Okay, nga mas okay yung pag ganito, papasok. Okay, yun lang naman.
Okay guys. So, pang-anim na workout natin sa bicep. Okay. So, itong cable, rope. Okay, ito. Ito yung workout natin yan. Okay. So, dito guys, no, mas okay na ibigay nyo yung squeeze hanggang taas. Ayan, okay. Pero hindi masyadong aangat yung shoulder. Hindi kasama to pag umangat, okay. So, ito lang. Ayan. Tapos hanggang dito, ibababa nyo yung straight. Then, para ma-squeeze, may stretch and up. Okay. Hanggang dito siya. So, ito. Go. Five, six, seven, eight, nine. Woo! Wah! Ha! Ha! Ay! Okay.